Well, to be honest, sabi ko nga kanina, I'm a former city government employee on which na isa ako sa mga nasikil noon. Although, nagkaroon ako dati kasi ng on a high position sa City Hall, pero when napalitan yung administration, I observed and isa ako sa mga nalipat na muntik pa nga gawing utility. Eh, syempre, kahit naman sino na may aral, may pinag-aralan, ilalagay mo sa ganun. Dahil lang sa previous administration. So, tinanggap naman namin. But ngayon, nung ako ay isang ordinaryong mamamayan na naninirahan sa Pasig, syempre, nung lumaban na si Ate Sara, sumuporta ako. Sumuporta ako, to be honest. And dahil sa pagsuporta ko at bilang isang member ng Citizens Crime Watch, siyempre, pag may nakita kang krimen, aware ka. Yun yung aming trabaho dyan, yun aming sinumpaan dyan eh. Eh, naka-observe nga ako ng gano'n. Nakita ko, teka, parang mali naman talaga. Miski naman sino. At miski ang mismong taga-kasamahan ko sa trabaho dati, nagkukwento sa akin, parang mali yun. So ako, naglakas loob talaga ako na lumapit na kay attorney, tulungan mo nga ako. Tama ba to? Eh, may nasa ko ang batas, na pagkakaintindi kong ng batas, whether it has an exemption, when you say total ban, siguro masusupersede yung exemption. Kasi unfair naman. At para sa kalaman ng lahat, kaya ako rin po nilakasan ng loob na mag-complain. Kung ito po ay mababaliwala at mangyayari every election, sa tingin ko wala na pong masasampulan. At wala na, ganun na. Every election yun na gagawin po ng mga re-electionists. Dahil naging precedents na po eh, napayagan. Pwede pala. May exemption pero may exemption ulit na pwede rin pala. Bakit pa tayo naglagay ng ban? Tama yung sabi ni attorney. Bakit may ban pa? So sana sinasabi sa batas yun, may total ban pero pwede kayo mag-file ng exemption. Ganon ka-tricky yung batas. So ngayon, nalaman namin may exemption. Kaya lang siguro, ang pagkakaintindi ko po, kahit nabasa ko po yung batas, ay yung exemption nila, ang pagkakaintindi ko pagka sinabing total ban, wala po lulusot dun. Lalo na sa pamamahagi ng pera.